May ginagawa tayo ngayon. Ito, Pensonic model 55 inches. Frameless na rin ito. Yan, no. Ang problema nito, no power. So kanina binuksan ko to dahil gusto ng may-ari check yung pag-check up daw natin ay nakikita niya. So check up natin. Ang naging problema sa kanya, power supply niya. Dahil yung power supply nito ay ganitong klase. Yan, ganyang klase yan. Mayroon ba yan dito? Heatsink. Binaklas ko lang siya kasi nasimbolan ko na siya. Sinet up ko na siya sa ibang conversion. Tapos yung transformer niyan, ito yung gamit niyan. Yan. So ginawa ko diyan, pinalitan ko yung transformer niya. Kasi nga ito, pang dalawahan yung MOSFET nito. Tapos mayroon siya dito PFC circuit para dito. So ni-remove din natin yan dahil yung gagawin natin ay 4 wires. So pag nag 4 wires kayo, ganyan ang nangyayari dyan. Binabago lahat ng circuito. So ito na yung setup natin. Yan. Ito yung AC natin. Ito yung diode natin. Yan. Pagdating dito, positive ng diode. Tapos ito naman yung negative ng diode natin. So pumasok din yan dito sa capacitor na ito. Ito yung main capacitor natin, yung paa na yan. Ito yung negative, ito yung positive natin. So dahil pinatay natin yung PFC natin, itong positive natin, nirekta na natin yung positive na yan dito sa filter. So hindi na yan dumadaan dito sa ating PFC circuit dahil wala naman siyang MOSFET dito. So yan na yung connection natin. Tapos yung negative natin, ito naman dumaan siya sa fuse dito na resistor, tapos dumiretso dito sa negative ng capacitor. Tapos ginawa natin dyan, ni-remove natin yung isang MOSFET na yan. Dito yan nakakabit. Dahil dalawa yung MOSFET nyan, hindi talaga natin yan mapapagana sa 4 wires. Kaya gagawin natin dyan, babaguhin din natin yung circuito na yan. So tinanggal ko yung MOSFET dito para mag-open circuit yan. So makikita natin yung negative natin dito. Ito na yung negative ng 4 wires natin. Yan. So sa positive naman, dahil hanggang dito lang tayo sa filter cap. Yan. Ito yung positive natin. So wala nang ibang circuito yan. Yung papunta rito, tinanggal natin yung resistor, open circuit yan. Yung dito naman, tinanggal din natin yung isa dito, open circuit na rin yan. So wala nang supply yung mga ito. Ito, wala na rin supply yan. So yung positive natin, ito, dito na tayo sa taas kumuha niyan. Yan, papakita ko lang. Ito. Dito na tayo kumuha ng positive natin, tapos nirekta natin siya dito sa coil ng ating transformer na bago. So makikita nyo, ito na yung gamit nating transformer. Hindi na yung original yung transformer. Kasi ito, hindi ito pwede sa 4 wires. Dahil pang dalawa yung MOSFET nito. So hindi pwede yan. So ito, kumuha lang tayo ng transformer na galing sa mga ibang power supply na 12 volts yung output. Kagaya nito, dito natin yung kinuha. Yan, 12 volts yung output nito. Tapos ito yung positive natin, nanggagaling sa filter cap. Ito yung input ng ating transformer, yung galing sa filter cap. Ito yung in yan. Tapos yung out nyan, yan yung papunta sa 4 wires natin na red. Dahil itong transformer na to, saka yung design ng 4 wires natin, kailangan natin mag-modify ng circuit or maglagay ng additional na parts ng circuit. Yan. Pagdating sa 4 wires, lagi itong nakasama. Yan, kasama lagi ito. Ito yung in natin, resistor, tapos capacitor, tapos yung out niyan, nakaparallel yung capacitor sa resistor natin. Tapos yung dulo niyan, kasalubong ng positive ng ating diode na nanggagaling dito sa red ng ating 4 wires. So yan na yung setup natin, ha. So tapos na tayo rito. So ganun lang pag nag-modify ng mga power supply na ganito na mayroong PFC saka mayroong dalawang MOSFET. So ganyan lang ang pang-modify niyan. Pagdating naman dito sa dilaw saka sa asol natin, nakarekta na yan dito sa ating
12 volts. Hindi na tayo gumamit ng optocoupler niya. Dito na tayo nagrekta. Minsan kasi may conflict yung problema sa opto nito. Dahil minsan may trigger ito sa backlight. So, hindi na natin ginamit yan. Dito na tayo nagrekta sa filter cap. Positive ito. Positive 12 yan. Yan. Pero, ginawa natin sa ating 4 wires, minodify din natin ito. Sinet muna natin siya yung trimmer niya sa 12 volts. Nung nakuha natin yung 12 volts sa trimmer, nagpalit tayo ng resistor. Kinuha natin yung value doon sa trimmer. So, ito yon. Bali, ito yung trimmer natin. Yan, ang posisyon yan, ito yung circuito. Ito magkasama lang itong dalawang paa na ito. Tapos ito yung circuit na iti-trace nyo kung ilang value. So ang nasukat natin dito nasa 5K. So naglagay tayo dito ng dalawang resistor na 2.7K dalawa, series connection. Yan, tapos yan na yung setup natin. So wala na siyang trimmer. Kasi ito pag nasira yung trimmer na ito, tumataas yung supply ng ating power supply. Pero pag ito naka-fix na sa resistor, mas matibay ito. Hindi siya nag-o-open circuit. Okay? Nauna pa masira yung MOSFET kaysa resistor na yan. Tapos naglagay tayo ng load para makuha natin yung eksakto na supply ng ating power supply para hindi pa-fluctuate yung supply natin pag may load. Kasi pag naglagay ka nito minsan, mapapansin mo yung supply nating magalaw. Pero pag may load ka, kahit pan na maliit, pwede na siya. So ito, testing natin. Yan. So makikita mo, umiikot na yung pan niya. Tapos, testing natin yung supply natin. So ang mawala lang dito yung supply ng ilaw natin dahil i-modify din natin yon. Yan, mayroon na tayong 12 dito. 12 volts na yan. 12.3, okay na yan. Yan. So ang supply ng ilaw natin, hindi na natin siya kukunin dito. Ibabaguhin din natin yon. Kasi pag dito pa natin kinuha yon, baka mabigatan na yung 4 wires natin, bumigay din. Okay? Kaya iba na rin yung supply ng backlight niya. So sa mga ganitong setup kasi, kailangan i-balance mo talaga yung supply na hindi mapuwersa yung 4 wires natin. Yan. So isi-set up ko rin yung backlight natin, backlight driver natin. Gagamit tayo ng relay. Okay, so ito pwede na ito isalpak. Okay, so ito yung backlight driver na gagamitin natin. Kasi ang supply ng ilaw nito nasa 120 plus. Yan, single lang naman ito. Yan. So ito pwede na ito. Tapos nakakapit na yan sa DC natin dito. AC pa yan. Paglagpas ng diode, yun na yung DC natin. So dito AC pa yan. Okay, galing pa yan dito sa input ng ating AC input. Okay? Okay, so ito na, nakaset up na yung 4 wires natin. Nakakamada na yan. Tapos yung backlight driver natin, okay na rin siya. Nakakabit na yung socket natin. At may ilaw na yung optical nito. So check natin yung supply natin. Kung 12 volts pa rin siya. Dito, mayroon dito test point ng 12 niya. Yan. So 12.35 ang ating supply. Okay, so pasok na yan yung supply na yan. Titingnan natin kung umiinit yung 4 wires natin. Okay pa. Yan. Hindi naman siya umiinit. So ganito lang pag setup. Pag wala talaga kayong mahanap na board, kung kaya naman gawa ng paraan, ay pwede. Yan, no? Yan. Nakapas na yung unit natin. So gagawin natin dito, dahil hindi pa tayo tapos, ang backlight natin ay hindi pa nagkakaroon ng relay para sumabay siya dito sa ating panel. Pag power on ng unit, susupply yung panel, bubukas yung backlight natin. Okay? Ito kasi try ko lang muna kung okay na yung ginawa nating power supply. Yan. Okay naman, di naman mainit. Yan. Saka makapal din naman yung heatsink natin. Okay na ito. Yan. Okay, so ganun lang mga DIY. Yan. Kung kabisado nyo yung circuito ng power supply, madali lang siya set up. Pero pag medyo hindi nyo pa kabisado yung circuito ng power supply, medyo mahihirapan kayo kung ano yung gagawin nyo sa mga ganitong DIY. Okay? Kakapitan ko lang siya ng
relay, tapos sasarado natin at magpa-final test tayo. Okay, so ito na, naset up na natin yung relay. Yan, nakakabit na yung relay natin. Ito yung normally open natin. Pag nagka-supply yung coil natin, magko-close yung contact niyan. Nagka-tap yan dito sa ating T-con. Dito na tayo kumuha ng supply. Yan, rekta sa 12 volts niya. Okay, so testing natin. Titingnan natin kung okay na yung unit. Kung sasabay na yung ilaw natin sa ating panel. Okay, saksak ko lang siya. So okay, so wala siyang ilaw, ano? So pwedeng pag unang saksak mo lalabas yung ilaw, pero magwawala din yun. Minsan kasi may mga ganyang operation ng board na nagkakaroon ng supply yung panel or T-con. So pag ganon, papaliwanag na lang natin sa may-ari pag may ganyang lalabas na problema. Okay? So ito, naka-standby na yan. Power on natin. Yep, yan o. Yan, milaw na siya. Okay, so yan na siya o. Yan, Pinsonic. Okay na. So obserbahan na lang natin pag nag-normal yung ating 4 wires at hindi siya mainit, normal lang yung init, ay okay na ito. Okay, so okay naman, hindi naman mainit. Yan, okay siya. Okay, sasarado ko lang ito. Okay, so ito na, bali magpa-final test tayo dito. Saksak ko lang siya. Yan. So umilaw na yung ilalim. Power on natin. Yep, yun. Okay, lumabas na si Pinsonic. Okay, so yan, naka HDMI 1 tayo. Bali yan yung display niya. Yan. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So ganun lang, pag nag-modify kayo ng power supply na dalawang MOSFET, tapos gusto nyo siyang kabitan ng 4 wires, so ganun lang gagawin nyo.